lahat. Ayon po sa Google, meron pong 3 hardest words to say isang katauhan. At yan daw po yung salitang I am sorry. Narinig ko ba yan kay Gloria? Kapagal? Si Gloria? I'm sorry. Bakit kaya napakahirap banggitin daw no? Yung I am sorry. Una-una, because of personal pride or ego. Kasi yan ay pagpapakumbaba, pagtanggap na ikay nagkamali. Is kadalasan nga raw sa pamilya, ang mahirap na sabihin ng isang magulang sa anak ang I am sorry kasi magulang nga naman siya, tapos anak yun. So kahit mali siya, hindi niya masabi sa anak niya yun. So nandun yung personal ego. And pangalawa, kasi mahirap yung pagtanggap o pagkatakot na siya'y nagkamali. Lalo na sinasabi nga na ang dami ko ng dinaanan, tumanda na akong ganito. So, alam ko yung ginagawa ko, alam ko yung pinagdaanan ko. So, makita mo nandun yung sinasabi nga na takot na aminin na siya'y nagkamali. And isa pa rin ay yung sinasabi nga na fear of consequence, yung pagkatakot sa magiging resulta ng kanyang pag-amin na siya'y nagkamali. Kasi magiging masisira ang kanyang credibility sa harapan ng tao na yon, sa second person o sa lahat ng taong paligid sa kanya. Kaya siya raw yung pinakamahirap na sabihin ng isang tao, yung I am sorry. Pero sa Christianity, meron pa rin mas mahirap pa sa I am sorry. At yan yung sinasabi ng I forgive you. Gaya ng ating text ng pag-aaralan ngayon, yan po ay pinamagatan ko na radical forgiveness. Radical, ibig sabihin niya, siya po ay yung pinakmataas na antas ng pagpapatawad. Kasi siya po ay unlimited or continuous forgiveness. So, ano siya yung infinite. So, gaya po ng binasa po kanina sa Luke chapter 17 verses 5 to 6. So, hindi ko na rin mabasahin. Maayos naman pagkaabasa. So, muli, iniimbita ko kayo na tumayo. At isang po natin ang ating pag-aaral sa panalangin. Dakilang Ama, kami po'y patuloy na dumudulog sa inyong banal na trono, sa inyong biyaya, na tunay nga na nagpapasalamat kami na kami po ay dinako niyo lahat upang muli na magkatagpo, magkatipon-tipon para sa inyong dakilang pangalan at kung saan ito ang araw na itinangin nyo para sa bawat sa amin na tunay nga na ito ay ginaganap ng lahat ng mga kumikilala na kayo po ay Ama at kinilala nyo na sila po ay yung mga anak. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa araw na to na minabuti nyo na bawat sa amin ay may taglay na kalakasan at nasa tamang kamalayan at maging ligtas sa anumang sakuna at sa anumang klase ng
karamdaman. Kaya lubos ang aming pasalamat maging sa nakang araw, linggo na patuloy niyo tinugon ang aming mga pangangailangan. Tuloy nga na lahat ng bagay ay nagmula sa inyo. Lubos ang aming pasalamat sa lahat ng ito. Kaya tunay nga na sa araw na ito, dalangin din po namin na kami po ay pagkalooban nyo ng biyaya sa pamagitan ng salita. At tunay nga na hindi sapat ang mga pagkain, mga material na kinukonsumo namin para sa aming katawan. Kalakip nito ay ganun din po ang pangailangan ng aming kaluluwa sa pamagitan ng inyong salita na nagsisilbing pagkain ito. Dalangin po namin ang kalakasan na nagmumula sa inyo at tunay nga ng inyong banal na espiritu ang siyang patuloy na gumabay sa amin upang patuloy na magliwanag ang aming isipan sa inyong salita at maging sa pagkakakilala sa inyo at makita rin namin kung ano ang tunay na kalagayan namin bilang makasalanan sa inyong harapan. Kaya lubos po kami umaasa na ang araw na to ay magiging kapurihan sa inyong dakilang pangalan. At patuloy po kami na dumadalangin na nawa maabutan niyo ang bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. At ang buong araw na ito ay patuloy namin tinataas sa inyo sa kapangyarihan ng Banal Espiritu at sa pamagitan ng aming Panginoon na si Kristo. Ang lahat ay tinataas namin sa inyo sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Alam naman natin na ang aklat ng Gospel, ang Matthew, Mark, Luke and John, siya po ay transitory na po siya from law to grace. From written on the stones to written in our hearts. So dito sa ating pag-aaralan, ang kausap po dito ay mga apostol, lalo na si Pedro. Alam naman natin ang karga ng kanilang katuruan ay galing sa lumang tipan. At pagdating sa pagpapatawad, bilad sa kanila yung turo ng Amos chapter 1 verses 3 to 13 na kung saan itinuturo doon ng pagpapatawad. Pero ang pagpapatawad na itinuturo sa kanila hanggang 3, mula 3 hanggang 4, 3 to 4 times a day. Na makita natin, nung sumasagot si Pedro rito, meron siyang pagyayabang. So, ibig sabihin, ang tugon niya ay dinoble niya na. Sa ibang katuruan, sa Matthew 18, makita natin salita ng ating Panginoon at Pedro. So, ibig sabihin, imbis na 3 to 4 times, so ginawang 3.5, so 7 times, ginawa na ng 7 times ni Pedro. So, generous na siya nun. 7 beses ang pagpapatawad. So, nagpapasiklab na naman sa ating Panginoon. Pero ang tugon niya, sa ganitong scenario rin, iba sa Matthew, ang tugon niya ay, ano yung sagot niya dun? Lumalabas na 490 times. 47 times 7 times 7 ba yun? So lumalabas na 490 times. At sa kanilang pagkakaintindi, napakaano yun, parang wala na sa limit ang pagpapatawad. Limitless na yung hinihiling ng Panginoon. Hindi na yung lumagpas pa sila sa batas. Na 3 to 4 times, ang inaan ni Pedro, 7 beses. Pero ang hiling, 490 times. It means limitless and continuous forgiving. Not 70 times 7, but ang sabi, limitless. Not 7, but 70 times 7.
So, sablay si Pablo, ang offer niya ay double. But ang ano ng Lord gusto niya ay limitless. So, babanggitin ko ulit, ito ay transitory. Yung pumapasok kung galing sila sa batas, pumapasok na yung biyaya. At alam naman natin, yung biyaya na in-offer ng Panginoon, nagkaroon lang siya ng katuparan, yung sinasabi ng propitiation, during cross event. So ngayon, hindi pa nila naunawaan. Kaya yung sinasabi ng pinag-aralan natin from Old Covenant to New Covenant, makita natin even yung relationship from within. Even yung knowledge from within na at sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya mas ano na sila, bilad na sila sa biyaya ng Panginoon na teaching, lalo na ni Pablo. Pagdating na ng after death, yung sinasabi nga na isinabog na sa kanilang lahat yung biyaya ng pananampalataya. Dito ang pananampalataya nila, hindi pa from within, from without pa. Kaya makita mo, nagagano pa sila sa pananampalataya nila dyan. Kasi hindi pa siya galing sa biyaya. Yung gift, yung kaloob ng Diyos dahil sa ginawa sakripisyo ni Jesus Christ para sa kabayaran ng kanilang kasalanan. At sabi nga natin, from written on the stones to written in our hearts. Yung sinasabi nga, yung batas na hindi magawa ng kanilang mga ninuno, ang Diyos na nagkaloob ng pananampalataya na hindi na nagbumula sa kanila. Ito ay regalo. At hindi na ito itinitik sa bato, yung pagsunod sa batas, kundi ito ay tinitik na sa kanilang puso from within. So, yun yung malaking pagkakaiba ng sinasabi nga, from law to grace. So, makita natin yung background niya. Lagi nga sinasabi yung nakaraan tanong, ano ba yung pinakamabigat na kasalanan na magagawa ng isang tao? Alam niyo, pag binabasa niyo yung 7 grievous sin na magagawa ng isang tao, lahat po yun may kinalalaman sa kapatiran. Hindi sa wala sa kinalaman sa labas ng kapatiran eh. Ang pinag-uusapan dun, mas mabigat ang kasalanan pagtungkol yan sa kapatiran. At sabi nga rito, pag ikaw ay nag-cause to little ones to sin, mas maigi pa raw sa iyo ang lagyan ng gilingang bato sa leeg at ihagis dun sa dagat. Ibig sabihin, wala na, ibabanish ka na. Ibig sabihin niya, parang kang ipadadala na sa impyerno dahil sa grievous sin na nagawa mo. At ang pinag-uusapan dito, yung sinasabing kapatid, bata pa sa pananampalataya sa kapatid. Kaya pag sinasabing pinakamalalang kasalanan, ang pinag-uusapan dyan, pagdating within the church ang pinag-uusapan. Hindi yung silang mga hindi mananampalataya, ano yung grievous sin nila. Hindi pa i-consider yun heinous crime. Ang heinous crime na tinutukoy dito, within the church. At ang sabi, pag yan ay nagawa mo pa, doon sa nagsisimula pa lang sa pananampalataya. Kaya sabi, pagdating daw sa ganun, give way tayo. Yung sinasabi nga, yung liberty of conscience, isa-set aside mo yan. Yung nalalaman mo, natutunan mo, isa-set aside mo yan, pag matitisod, yung bata pa sa pananampalataya sa iyo. Tapos dito, ang gamit ng ating Panginoon, kadalasan ang gamit nila rito, nililiteral nila eh. Pag merong pananampalataya, kaya mong ibunutin ng puno at ihagis sa dagat. Even yung sinasabi nga yung bundok, ihahagis mo rin. Hindi po literal yun. Ang tinutukoy dito, yung sinasabi nga hyperbole. It is a figure of speech. Yung sinasabi nga na deep-seated issues like old resentments, fears, or relational wounds that are hard to change. So, ibig sabihin,
yung impossibility ng sinasabi nga yung hatred natin, yung resentments, yung anger sa isang tao, yan yung sinasabi nga na napakahirap. Kaya ano sinasabi nga sa introduction, ang pagsasabi ng I am sorry, napakahirap. Kasi unang-unang kalaban mo dyan, yung ego mo, yung pride mo. Pangalawa, yung magiging consequence ng pag-amin mo. Kasi yan ay pagpapakumbaba. During na encounter na to, sinasabi yan ng ating Panginoon sa mga disipulo niya, sa mga apostol. Pero ang pakita mo, ang sagot ni Pedro, ano sabi niya? Panginoon, dagdagan mo yung aming pananampalataya. Increase our faith. Kasi sa Kanya, napakahirap. Generous na nga siya sa 7 beses eh. Sa batas kasi, sa Amos, 3 to 4, 5 lang eh. Naging generous na siya. Pero yung nirequest ng Lord, yung sinasuggest niya, limitless ang pagpapatawad. Ang tugon ni Pablo, ni Pedro, parang ang hirap na niya, Panginoon. At alam ko makaka-relate kayo rito. Ako nakaka-relate dito. Una-una sa pamilya, ang pinakamasamang loob ko sa tatay ko. Ang tatay ko masyadong masculine. Pag nakakausap ko ni nanay ko, hindi nakaranas ang nanay ko na ilabas siya para manood ng sine. Pero laging kasama ng tatay ko mga barkada niya. Pag nanood ng TV, kailangan dalawa ang TV. Ang mga tatay mahilig sa boxing, sa gera, basketball. Kaya kailangan pag nanay gusto drama, love story. Kaya kailangan dalawang TV. Dahil yung tatay ko, siya masusunod. Ganun ang mga katatayan, masculine. Hanggang ngayon. Yung image nila. Sa TV Kaya nga nung magmula na pinag-aralan ko na manood ng drama yung iyakan eh. Pinag-aaralan ko kasi ayaw ko nga sundan yung yapak ng tatay ko. Hindi pa pwede na pag-aralan mag-open ng boxing, yung mga babae. Sa tatay. Ang tatay ko napakahilig sa barkada. Buti lang, hindi ako mabot. Yung meron sa tenement, nung meron nag-suicide sa taas, dahil ang tatay ko sa kanyang kapatid ko ang caretaker, may mga alaga kami ron. Doon nag-suicide, tumalon. Dahil sila ang doon, caretaker, sila ang dinampot ng pulis, sila raw ang tumulak. Ngayon, yung mga barkada niya, hindi man lang tumistigo. Ang tumistigo, yung kaibigan ng kapatid ko, na bunso. Nasaan yung barkada? Sabi nga yung barkada sa lamesa saka sa bote. Nako, ang ganda lang sa lamesa yan. Yun yung mga tinuro sa akin, kaya naiwan sa akin sama ng loob. Kaya sabi ko, hindi ko susundin yan, hindi ko yung gagayahin. Puputulin ko na sa akin. Dalawa ang kapatid ko sa labas. Ganun. Kaya ang pangit ng image ng dinala ng tatay ko. Kaya sabi ko, hindi ko susundan yan. Kaya yung pagdating sa napakahirap. Yung pagpapatawad. Parang kailangan mong i-deny yung sarili mo. Yung lahat ng meron ka, tatalikuran mo. Kaya nga is, deny yourself. Yung inihiling na yun ang demand ng Lord. Yung inihiling dito kay Pedro, you need grace. Kung wala kang grace, hindi kaya. Napakahirap. Sinasabi nga, yung mulberry dito na tinutukoy sa verse 6, yan po yung tinuturo sa Near Eastern tree. Ang mulberry po, isa po yung sinasabi nga na napakahirap bunutin na puno. Nung pinag-aaralan ko, ang pagkakaintindi ko, ang puno na ng buko, ang pinakamahirap bunutin. Pero dahil sa matitinding bagyo ngayon, binabakli siya. Kasi ang puno ng buko, from 20 meters to 30, yung scattered, yung kanyang roots. Kaya gumaganon lang yan, no? Ang tibay.
Mauubos yung dahon niya, pero yung puno hindi may tutumba. Pero ngayon parang ilan-ilan na itutumba eh. Kasi ganun daw kalayo ang nadarating ng kanyang ugat. So, yung tinutukoy dito, yung mulberry, kung meron ka raw pananampalataya, kaya mong bunutin yan at ihagis pa sa dagat. At ganun din yung mga bundok. So, gumagamit siya ng figure of speech. So, binabanggit ka rito, yung 7 times. Ang mabigat niya, meron pang tanong. May nagtanong sa pastor, Pastor, paano kung di naman na humihingi ng kapatawaran? Hindi naman nagsisisi. Patatawarin ba? Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo? Yung tanong na yun. Patatawarin ba yun? Pagdating sa Panginoon, patatawarin ba kayo? Kung di naman kayo humihingi ng kapatawaran? Bibigay pa sa iyo ang forgiveness, white as snow, from east to west. Kung di ka naman nagre-repent, ano sa tingin nyo? Hindi, di ba? Ang binabanggit dito, pag nag-repent, kahit 7 beses sa isang araw. Napakarami na nyo. Sa isang araw. Eh, paano kung hindi naman sincere? Dadalhin din, pupulan naman natin sa Panginoon. Meron bang nagrepent na hindi naman sincere tapos matatawarin ng Lord? Hindi rin, di ba? So sa ating pag-aaral, ano yung pananampalataya na tinutukoy dito? Gaya yung sinasabi, napakahirap sa isang tao na hindi binago ang puso. Hindi nakatanggap ng biyaya at wala yung regalo ng pananampalataya. Napakahirap. Kasi si Pedro nga, yabang na rito eh. Dinir niya na ang Panginoon eh. Dinoble niya pa yung kalakaran nila sa lumang tipan, yung batas. Pero hindi, ang sinabi niya, limitless, continuous forgiveness. Yan po yung sinasabi nga na sa Christianity, yan po yung ating lifeblood. Kasi lahat po ng mga Kristiyano nakaranas ng kapatawaran. At tinuturo sa gospel, kung hindi ka makakapagpatawad, paano ka patatawarin ng Ama? Kaya makita mo yung gospel na ginabanggit sa Matthew sa Luke. Pinatawad ka sa iyong utang, tapos ngayon yung may utang sa iyo ayaw mong patawarin. Di ba nakita niyo yung mga parables na yun? Tapos sabi, magkakaroon ng mirroring. Paano ka mapapatawad ng iyong ama kung mismong ikaw hindi ka nagpapatawad? So, ibig sabihin, yung pagpapatawad, yan po yung ating salamin. Sa po yung ating common denominator as a Christian. Yan yung lifeblood natin, pagpapatawad. Kaya hindi pwedeng, hindi tayo magpatawad kasi tayo rin ay pinatawad. Pero ang tanong dito, what kind of faith? Meron 2 punto. Unang punto, it's not the quantity, but the quality of faith. Ang sabi, increase our faith. So nasa isip ni Pedro, dahil wala pang biyaya, wala pa yung knowledge through the Holy Spirit eh. Nagagaling pa sila sa reasoning or rational, intellectual pa ang kanilang pagre-reason. Kaya sabi niya, Panginoon, dagdagan mo yung pananampalataya namin. Ang hirap niyan. Ang hirap ng pinagagawa mo. Mas maganda pang marinig ng ating Panginoon yung unbelief
turuan mo kaming manampalataya sa aming kawalan ng pananampalataya. Okay pa yun eh. Pero sabihin mo dagdagan yung pananampalataya. Point one, it's not the quantity, but the quality of faith. Hindi siya tungkol sa number or yung amount. Tapos yung pangalawa, it's the object. It's not the subject, but the object of faith. Ano ibig sabihin? Hindi yan patungkol sa iyo. Patungkol yan sa Kanya. Pagdating sa pagpapatawad. Para sa pag-aasawa, ang ating panunumpa, hindi doon sa katabi mo. Sa simbahan. Ang ang pagsumpa doon sa Diyos na hindi nagbabago. Kasi yung katabi mo, nagbabago yan. Kaya hindi dapat ang panata o sumpa sa Kanya. Kasi mismong ikaw, na nagbigay ng vow, nagbabago. Kaya dapat ang sumpa at panata, dun sa hindi nagbabago, siya yung saksi pagdating sa ikinakasal. Siya yung object. Okay, tingnan natin. Unang punto. Napapansin natin, hindi pa tungkol sa amount or dami ng pananampalataya ang hinihiling ng Panginoon dito. The Lord teaches that it's not the amount that is needed to forgive, but the character of faith. It's not the amount. Yung klase ng pananampalataya na meron ka. Kaya pinag-aaral natin, kung ito ay transitory, transition from law to grace, ibig sabihin, yung klase ng pananampalataya, hindi pa talaga kaya ni na Pedro that time. Kailangan baguhin ang puso. Magkaroon ng katuparan, yung sinasabing propitiation, bago magkaroon yung sinasabing knowledge. Knowledge upon intimate relationship. Yung sinasabi nga, magiging resulta ng propitiation, gaya na sinasabi sa Jeremiah, yung New Covenant. Ibig sabihin, it's not on us, but through grace, of which faith is the gift. Yung faith na yun, magkakaroon ng enablement sa atin to forgive, limitless. Kasi hindi ka na nakatingin sa sarili mo, nakatingin ka na sa Diyos, na nakaranas ka ng limitless, continuous forgiveness sa Kanya. Yung sinasabi nga, whiter than snow. Ang pagpapatawad niya, wala na siyang binabalikan. Wala na siyang tinitignan na peklat. Forgive and forget ang Diyos. Laging sinasabi ang mga Kristiyano, even typical na tao, historian. Meron pa tayong pagsusumbat sa mga nagawang kasalanan ng taong gumawa sa iyo ng pananakit. Meron tayong binabalikan. Hindi natin makalimutan. Pero ang sinasabi dito, yung pagpapatawad, forgive and forget. Minsan ang pagpatawad natin, yung kaya mo lang. Pag hindi mo kaya, sasabihin mo, ano ba yung sinasabi ng mga tao? Kung ang Diyos nakakapagpatawad, ako, hindi. Di ba? Di ba yung sagot natin? Ang Diyos na nga pagpatawad, pero ako hindi. Hindi kita mapapatawad. Yun ay isang taong hindi nakaranas ng tunay na pagpapatawad mula sa Diyos. Meron mo, whiter than snow. Walang bakas. Forgive and forget. At ang mabigat dyan, from east to west. Ano yung sabihin nun? Magmula sa nakaraan, kasalukuyan, at maging sa hinaharap.
Pinatawad ka. Dahil ang Diyos, eternal. Hindi lang sa nakaraan, ngayon, and even sa hinaharap. Actually, nung nag-aaral ako sa seminaryo, sabi ko, iba pala ang Diyos. Kaya na-consider namin, nung tinuro sa amin, kung ang Diyos ay eternal, single ka ngayon, future, magkakapamilya ka, magkakaroon ka ng apo. Pero at the same time, ini-enjoy niyo na ngayon yung apo mo. Kasi hindi sa, yung panahon ay ginawa niya. Pumasok lang in the beginning. Pumasok lang yung events, yung history, during that time sa creation. Pero dahil during creation, at siya ang creator, ibig sabihin, hindi sa bahagi ng panahon. Wala siyang panahon. Eternal God siya. Kahit hindi pa nangyayari, bilad na sa kanyang harapan yun. Sinasabi nga na yan ay walang hanggang kasalukuyan sa kanya. Pero tayo binabaybay pa lang natin. Ngayon, hinihintay natin ang bonus. Pero alam niyo na, mauubos ang bonus mo pag natanggap mo. Hindi mo matatanggap, alam na ng Diyos, lubos siya, susunod. Kasi alam niya, bilad lahat yan. So yun yung kung yan ay tinuturo ng ating Panginoon, imposible. Diyan pumapasok bakit kailangan mamatay ni Kristo. At ang sabi, ang unang-unang problema natin, puso. Kung kasama namin kayo, kahapon, yung preacher, nandun na naman yung traditional preaching na buksan mo ang puso mo at papasukin mo siya. Parang kailangan ng permiso ng Diyos na mapabilang ka sa patapatawarin niya kung papapasukin mo siya sa puso mo. Yun, isa lang teksto na tuturo ng knock. At pag binuksan mo, papasok siya. Church na po yun. Ang tinutukoy dun, hindi pa yung sinasabi nga na pre-Christian. Kasi, ang unang problema ng tao, puso. Isa yung napakasinungaling sa buong pagkatao mo. Kaya sabi si Jeremiah, huwag kang magre-rely sa puso. Napakasinungaling yan. Mandaraya. Kaya pagdating sa New Covenant, ang unang binago, puso. Paano pagbubuksan si Jesus ng puso mo? May problema nga puso mo. Ang puso mo sinasabi sa John chapter 3 verse 19. Diba? Typical yung 3:16. For God so loved the world. Tingnan mo sa 19, verse 19. Ng John chapter 3. Anong problema ng tao? Ayaw niyang pumunta sa liwanag kasi mabibilad ang kanyang ginagawang kasalanan sa dilim. Kaya during that time, yun na yung preaching. Lalo hindi nakinig yung mga tao. Kasi walang tinurong bad news. Pumasok agad sa good news. At ang gamit pa, motivational. Lalo walang nakinig. Kailangan mabuksan mo muna ang bad news sa isang tao. Hanggat di niya nalalaman na siya ay makasalanan. At lahat ang nangyayari na yan, resulta ng kasalanan. At si Kristo, hindi siya napunta rito during December lang at Pasko. Pumunta siya rito para magkaroon ng pagliligtas sa sangkatauhan. Hindi sa kwento lang. Meron layunin, ang purpose para baguhin ang buhay ng isang tao. Yung isang tao na walang naintindihan magmula ng pinanganak na ang buhay na inisip niya, yung buhay dito. Kung ang buhay dito ang ipinangako, hindi sa Diyos. Kasi pansamantala lang ang buhay dito. Lahat na nakikita natin, maglalaho, masisira.
mawawala. Kung buhay lang dito ang pinag-usapan, hindi. Ang sabi sa gospel, kung ang ama nyo ibinibigay lahat ng mabuting bagay para sa inyo, how much more yung ama natin sa langit? Eh, yung mabubutang bagay na nilikha dito, nasisira, maglalao, mawawala. Ayun lang ang kaya ibigay ng ating ama rito sa lupa. So, ibig sabihin, kung ama natin, eternal God, Creator, mas higit pa ang kaya niya ibigay. Hindi nasisira, hindi maglalaho, hindi mawawala. At yung sinasabi, yun yung buhay na sinasabi kung bakit naparito si Kristo. Yung resulta ng kasalanan ng ninuno natin sa umpisa pa lang ng tipan, lagpak na tayo dahil na rin sa sinasabi nga, pagiging makasarili natin. Kaya yung sinasabi nga, kailangan baguhin yung puso. Makasarili tayo. Pwede kang magbigay sa isang tao, pero dahil yan, para sa gesture nyo pa rin. Sa magandang imahe mo pa rin, kaya ka nagbibigay. Undeclared glory to me. Yung pa rin ang lalabas doon sa pagbibigay mo. Para magandang image mo. Hindi, ang pagbibigay, kaya ka nagbibigay dahil yan inutos. At alam mo na lahat ng meron ka, bigay din lang sa'yo. At dahil yan sinasabi nga, yung image mo na gusto mong itaas, sa tunay na nakakilala sa Diyos, nakita niya, wala siyang ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ang sabi nga ni Pedro, lumayo ka sa akin, Panginoon. Hindi ako nararapat sa harapan mo. And that's faith. Pero hanggang di mo nakikita yung sarili mo na ganun, hindi ka pa rin pumapasok sa pagkakilala, sa tunay na pagkakilala sa Diyos. At maging pagkakilala sa sarili mo. So, ibig sabihin, yung hamon sa atin, kailangan maintindihan mo, ang hamon dyan, makita mo na kailangan talagang baguhin ang puso mo. We need to change our hearts. Napakahirap sa isang tao na kung kailang mamamatay na, saka maaalala ang Diyos. Kung kailang may matindi siyang karamdaman, doon niya lang naalala ang Diyos. Pero yung panahon na nandun yung kalakasan niya, sagana siya, masaya siya, payapa siya, hindi niya naalala ang Diyos. Maalala lang niya pag-ibig. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo nakabase sa iyo, hindi yung pananampalataya. Ang pananampalataya, yung sinasabi niya, nakaharap ka sa Kanya at patuloy mong dinadago ka ng sarili mo. Undeserving, a wretched sinner like me. Pero hanggat marami ka pang options, marami pang ituturo ang Diyos sa iyo para maubos ang mga options mo. Yun yung hamon sa atin. Maunawaan natin kung sa ating sarili lang, hindi natin talaga kayang gawin. At ang sabi nga ni Hari Solomon, hanggat bata ka pa, kasi pag nagkakaedad na, nahihirapan eh. Maunawaan ng Diyos. Pero may exceptions pa rin. Meron pa rin alam kung nanununawaan pa rin. Lalo na yung mga kalooban ng Diyos, mga salita niya, para manawaan mo kung sino kasarapan niya at kung sino yung Diyos na naglikha sa iyo. Pero hanggang sinasabi ni Hari Solomon, hanggat bata ka, patuloy mo siya sa atin ang salita ng Diyos para maunawaan mo kung bakit mo kailangan ng isang tagapagligtas. Mahirap makaabutan ka ng kamatayan na hindi mo pa rin naisuko ang buhay mo kay Kristo. Pangalawang punto, hinahanap ng Diyos yung disipulo o tagasunod niya na mayroong malaking pagtitiwala at pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos and not on their own. So, ibig sabihin, yung point 2, it's the object and not the subject. It's not you. It's all about Him.
Only God can do things that we can't. Kaya sabi nga, when it comes to salvation, all things are possible with God. But without God, everything is impossible. Everything are impossible without God. Ginagamit siya sa prosperity gospel pero ang gamit niyan about salvation. Napaka-imposible naman talaga na makapunta sa area ng Diyos. Doon lang sa Eden, 24/7 binabatay ng anghel paikot-ikot na espada Kaya pumasok ang sinasabi nga sa John, I am the way. Bakit? Dahil sa kasalanan ni Eva at Adan, layas tayo sa paraiso, lahat ng humanity. Yung humankind, labas. Labas siya sa biyaya, sa presensya ng Diyos. Dahil sa kasalanan, makakabalik na lang sa pamagitan ni Kristo. At si Kristo, yung sinasabi niyang magre-redeem sa atin dahil sa ating kasalanan. From darkness to light. Naunawaan nyo? Bakit kailangan ng Kristo? Alam nyo, marami matatalinong tao. Kala nilang si Kristo, history lang. Parang bahagi lang siya ng history. Kaya nadidismaya ako pag nanonood ako ng movie na American movie. Jesus Christ! Ang turo sa atin, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sa kanila, hindi. Tuldok lang yun. Sa atin, nakakarimaring yun. Ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Natalisod yung matanda. Diyos ko po. Nakatuwa, pero nakakarimaring yun. Kasi yung Diyos, banal. Tapos sabi mo, natalisod ka. Hindi nakakatuwa yun. Pero yung iba na, ang cute. Matanda, mali-mali. Seryoset. Dahil si Jesus, si Maria, at si Jose, pamilya banal. Ano pangalan ng dating mayor ng Makati? J. Jomar. Ano yung sabihin nun? Jesus, Joseph, Mary, J. Jomar. Sakit sa ulo. So yung sinasabi nga, it's not the subject, it's the object of faith. Hindi sa iyo. Ang tinutukoy ni Jesus Christ dyan, kung ikaw ang kinakausap niya, hindi talaga mangyayari. Imposible talaga yung sinasabi. 490 times. Pagpapatawad. Napakahirap nun. Kung di ako naging Kristiyano, dala-dala ko. Ang bigat na ginawa sa akin ng tatay ko. Actually, yung dating simbahan lang nakakaalam. Yung unang simbahan ko. Kasi nag-suicide din po ako. Inubos ko yung isang bote ng malatayon. UMC ako. Near death, ang liwanag na. Blackout na ako eh. Yung nangyari kay Eman at Jessa, nangyari din sa akin yun. Blackout na. Kaya naiintindihan ko yung mga bata ngayon. Yung bata, napakadali mag-suicide. Ang dali mag-desisyon magpakamatay. Kasi wala nang hope. Wala nang hope. Ang mabigat yan, yung kaya isa mong hope na paggagalingan, yung magulang mo, wala na rin. Yun na lang yung pinaka-last hope mo, wala na rin. Kaya makita natin, kung sa atin hindi natin kaya. Pero sabi niya, pagkasama mo ko, magagawa mo yan. Si Jesus Christ, ano ang nangyari sa Gethsemane? Ang sabi niya, kung ako lang, Panginoon, gusto kong palampasin yan.
Nagsasalita siya as a God man. Gusto kong palampasin yan, pero dahil yan yung kalooban mo, gagawin ko. So, makita mo yung pagtitimbang. Pag hindi ka nakatingin sa Kanya at sa kapangyarihan niya, hindi mo talaga magagawa. Kasi nakarely ka lang sa damdamin mo. Kaya ang sabi, pananampalataya, not by sight. Not by sight. We must live faith, not by sight. We must live not by sight, but by faith. Sa pamamagitan niya. Hindi natin magagawa kung tayo rin lang. Ang hirap. Yung isang tao na patuloy ka sinasaktan, ni wala man lang repentance. Ang mabigat dyan, pag hindi mo siya pinatawad, hindi siya nagre-repent. Ang mabigat dyan, sa'yo. Ikaw ang nagdadala ng sama ng loob. Kaya naalala ko yung kwento ng Amish Grace. Mamaya, papasahin natin kung ano yung kwento ng Amish Grace. So, yun yung sinasabi nga ng bilang hamon sa atin. We only need to live by faith, not by sight. Alam mo, pag nag-relay ka sa emotions, yung sinasabi ngang ikaw ay control pa ng sarili mo, hindi pa yung binabago yung puso mo. Hindi mo kaya. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya na at binago na ang puso mo, kailangan mo lang i-live out yung faith na meron ka na ibinigay sa iyo. Exercise your faith that you already have. We only need to apply it in all areas of our lives, including avoiding sin and forgiving others. Limitless. Kasi, ang nangyayari, nagbo-boomerang lang sa atin. Pag hindi ka nagpapatawad, pinahihirapan mo lang yung sarili mo. Nakikimkim, ayaw mong pakawalan. Bilang pagtatapos, forgiveness is hard. It much harder for radical, limitless, continuous forgiveness. Forgiveness is messy because people are messy. Yet the Lord emphasizes that the need to forgiveness as a way of life to Him. Laging binabanggit ang forgiveness, common denominator yan ng Christianity. Isa yan po sa virtues at lifeblood natin bilang mga pinatawad. To be a disciple of Christ is to forgive others over and over again as God forgive us. The same. Gaya na sinasabi sa Matthew chapter 6 verses 14 to 15. Kung paano ka pinatawad ng ating Ama, ganon din po tayo magpapatawad. Limitless. To not be a bitter person. Bitter, not better. To not be a bitter person. But to let go offenses against yourself. You need to be a forgiving person for their sake and for your own sanity. Yan yung sinasabi ko. Ang kailangan natin magpatawad for our own sake and for our own sanity. Ang sanity, ang negative niyan ay insanity. Ibig sabihin, para magkaroon tayo ng well-being, ng katinuan, ng maayos na pag-iisip, at mas magaan na pakiramdam, magpatawad po tayo. Kasi unang magbebenepisyo niyan, tayo. Pag hindi natin ginagawa, tayo rin ang unang makakaranas ng
consequence ng hindi pagpapatawad. So, ibig sabihin, for your own sanity, well-being, or right mind. Sabi sa Amish Grace, tinuro dun yung isang linya na hindi ko makakalimutan. Sino ba nakapanood sa inyo ng Amish Grace? Grabe, kung nakapanood niyan. Tinuro dyan yung radical forgiveness. Kasi yung nagdi-deliver sa eskwelahan ng mga bata sa Amish community, yung nagdi-deliver ng gatas sa kanila, pumasok sa kanya yung inggit. Kasi hindi po siya nagkaroon ng ganung mga edad ng mga bata. Nagkaroon siya, namatay pa. Kaya mabot-abot yung sama ng loob at selos niya. Every time na makikita niya yung bata, hanggang sa dumating ang punto, pinasok na ng isip niya ng kademonyuhan. Ang ginawa, lahat ng bata doon sa eskwelahan ng Amish community, pinatayin niya lahat. Minasakir niya lahat yun. Bilang galit, revenge sa Diyos niya. Dahil pinagdamutan siya ng mga batang ganon. Alam niyo, meron nakasurvive. Pero halos lahat yun, mga anak nila, patay. Meron nakasurvive. Ikinuwento niya kung ano yung nangyari sa loob. At nakita niya yung batang teacher na namatay. Sa huling hininga niya, pinatawad niya yung nagmasakar sa kanila. Yun yung kwento na nakasurvive. At yung mga magulang, hindi mapatawad yung tao na yun. Kaya yung asawa niya, bunto ng sisi. Kasi yung asawa niya, nagpakamatay din that time. Pero yung galit ng mga magulang, nabuntun doon sa asawa niyang babae. Pero nagugulat siya, bakit yung mga membro ng Amish Grace, inasikaso pa siya. Ibinigay pa lahat ng pangangailangan niya. At kung meron pa raw, tutugunan pa nila. Kaya yung mga reporter hindi makapaniwala, anong merong community na to? Minasakar yung mga anak nila, pero ang ganda pa rin ang relasyon nila dun sa balog. Hanggang sa dumating na nagtanong yung reporter sa isa sa mga nanay. Ito ang sinabi niya. Forgiving doesn't mean forgetting. It doesn't even mean a pardon. We know that Charlie, yung nagmassacre, will stand before God. Will stand before a just God. But we know that if we hold on to our anger and resentment, then it is only ourselves who are being punished. Hindi makalimutan yung litanya na yun. Forgiving doesn't mean pardoning. Sa buhay ng isang Kristiyano, pinatawad po tayo, pero it doesn't mean pardoning. Dahil may nagbayad po ng ating kasalanan. Sabi niya, si Charlie harap sa isang Diyos na matuwid. Pinatawad namin siya, pero haharap siya sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawang kasalanan. Mararanasan niya yung consequence. As a Christians, we are all forgiven. Ang sabi, consistent pa rin, but it doesn't mean pardoning. Hindi na tayo i-condemn, sabi sa Roma. We are not condemned pagdating ng judgment. Bakit? Meron nang na-condemn. Meron nang nakaranas ng pardoning. Kaya tayo na-absuelto sa ating kasalanan kasi meron nang umako ng ating kaparusahan. Kaya sinasabi, forgiving doesn't mean pardoning. Patatawarin natin sila,
Pero alam natin, ang Diyos natin, hindi siya ma-acquit sa kanyang ginawang kasalanan sa atin. Ang sabi niya, the vengeance is mine. So yun yung turo na sinasabi niya, forgiving doesn't mean pardoning. Sa atin, forgive and forget, pero dahil siya ay Diyos na matuwid, a righteous God, sisingalin niya pa rin saan niya nagawang kasalanan yung mga taong nagkasala sa atin. Forgiveness is about releasing personal anger and bitterness for our own well-being. Not about condoning the act or removing the need for divine justice. Sabi ni Carl Close sa unang binasa natin, at ito naman ay hang sa pelikulang Amish Grace, radical forgiveness. So sinasabi nga, kung gusto niyo makaranas ng radical forgiveness, yung hindi mo mapatawad ang sarili mo, yung hindi mo mapatawad yung mga tao nagkasala sa iyo, manampalataya kay Kristo. Dahil unang-unang problema mo, puso mo. At yung puso na yan, kundi yan babaguhin, hindi mo kayang magpatawad. Hindi mo kaya. Kung sarili natin, hindi natin kaya. Sarili ko, hindi ko mapatawad. Pag hindi mo naranasan yung pagpapatawad ng Diyos, hindi mo kaya magpatawad. Yung response natin ay forgive and you shall be forgiven. Nanap ko yun, background yun. Parang isa na lang yung site na nakita ko, kaya hindi ko na makuha yung background. Tayo po muna na. Dakila ka ma. Tunay nga nagpapasalamat kami sa patuloy na pagpaparanas mo ng kamabiyang sa bawat isa amin. Patuloy mo pinaunawa ang aming pagiging makasalanan, ang aming mga pagkulang, ang aming patuloy na pagtalikod sa inyo, at paging sa hindi lubos na paniniwala sa inyo. Kaya napakahirap para sa amin ang isuko ang aming buhay sa inyo. Patuloy pa rin kami na kumakapit sa pag-asa na kayang ibigay ng mundo na ito na aming ginagalaw. Kaya napakaliit para sa amin at napakahirap ang lumakad patungo sa inyo at patuloy na talikuran ng aming sarili upang manampalataya sa inyo. Tunay nga na patuloy pa rin kami na nakatingin sa aming sarili sa lahat ng aming kayang gawin. Ngunit laging pinatutunayan na lahat ng aming ginagawa napupunta lang lahat sa walang kabuluhan at patuloy na pagkakamali, patuloy na pagkakasala laban sa inyo. Tulungan niyo po ang kami, gaya ng mga apostol at disipulo niyo, na patuloy na nakatingin sa kanilang sarili at hindi sa inyo. Kaya tulungan niyo kami na patuloy na magtiwala sa inyo upang sa ganon, ang mga bagay na hindi namin kayang gawin ay magagawa namin hindi dahil sa aming sarili, sa aming kalakasan at kakayahan, kundi dahil sa inyong kapangyarihan. Kaya tunay nga na aming Ama, na patuloy na panampalataya kami sa inyo, patuloy na kami ay tumingin sa inyo, sa inyong bugtong na anak na nagbigay ng ehemplo para sa aming malalakaran patungo pabalik uli sa inyo.
Kaya lubos kami nagtitiwala na kami po na nagtiwala sa inyo ay lulubusin nyo ang pananampalataya nito hanggang sa inyong pagbabalik. Dahil kami pa rin ngayon ay under construction pa rin. Patuloy pa rin namin iniibig ang aming sarili kaya nagiging mahirap para sa amin ang patuloy na lakad sa inyong patuloy na. Kaya tulungan nyo kami na muli na patuloy na magtiwala sa inyo. At patuloy nawa na magiwanag ang kalwalhatian ni Kristo sa buhay na bawat sa amin. Upang sa kanon, sa mga oras na kayo po ay bumalik, maabutan niyo ang bawat sa amin. Nasa puso namin si Kristo. Kami po na naglilingkod ng may katapatan at kabutihan sa mga oras sa inyong pagbabalik. Ito po kami sa nadalangin sa tayong pangalan ng Jesus.